Hello mga madam. Have a great day. Have a great night today. Have a nice evening today. Hello mga madam. May lakbay tayo ngayon. Hello.
Kumusta? Thank you for watching. Hello? Okay lang. Yun nga po. Yung about nga po dun sa gamit. May ano pa po yun? May visa pa, wala na. Meron naman na, kaso lang, need mo siyang, yung pakainin ng dasal kasi, parang nasa, na siya, hindi na siya masyadong active. Pero, wala kasi ako, hindi ko po kasi alam yung dasal niyan, yung pampakain po dyan. hindi, wala namang problema kahit anong dasal. Kahit direct to God ka lang. Direct to God ka lang. If ever na may mga gamit ka, ng mga ganyan-ganyan, mga agimat, wala namang problema yan kasi pwede mo naman i-direct yan. Sabihin mo lang na God, yung instrumentong ito, basbasan niyo po nawa upang mananatili ang kanyang kalakasan, bisa at kanyang, kasi yung mga yan kasi may nag-alaga yan. Yung mga batong yan may nag-alaga.
Pag once hindi mo yan siya, hindi mo yan siya bibigyan ng pagpahalaga, mga dasal, ang mangyayari niyan, parang yung nagbabantay niyan, magtatampo. Kasi sa nakita ko, may kanya-kanyang tagapangalaga, yan. Yung bilog na puti, diwata. Tapos yung parang ipin, galing sa maliliit yan. Parang sa diwindi. Tapos yung isa na parang bala ba yun? Parang bala tsura? Yung katabi po ba ng ipin? Katabi ng parang ipin? Ano tsura? Ano po siya? Parang buto po. Oh, parang buto. Pero maganda yan. Yung nagbigay ba sa'yo yan? Hindi ba sinabi sa'yo kung saan ginagamit yan? Sinabi niya po sa akin, yung para daw po sa, yung ipin daw po para sa sugan. Ha? Tapos, para daw po sa sugan, yung ipin. Tapos, Sabi ko, hindi naman ako nagtitipal eh. Pero binigay niya po sa akin. Tapos yung bilog naman po, ano daw po, protection. tapos yung parang kahoy na parang bala, ganun. Ano daw po, para daw po sa babae. Para ano sa'yo. Malapit, ganun. Opo. Pero sabi ko, hindi ko naman kailangan ng gano'n. Pero binigay niya po kasi sa akin eh. Yan po. Una, ang binigay niya sa akin. Yung nasa loob po ng telang pula po, yun po yung unang binigay niya sa akin. Ang laman po kasi nung sinukuan. Manggagamot po ba yun? Hindi po. May kilala lang po siyang manggagamot, tapos ibinigay niya po sa akin. Tapos, yun nga po nung may kaibigan din po kasi ako manggagamot po. Taga Tanay Rizal naman po. So, ito lang po mga last 3 months po ata. Parang dinadasalan ko po sa kanya yung gamit. Ganyan. Tapos, basta ito lang po madam, itong nakaraan lang. First meet po namin ng girlfriend ko po. Kasi bago lang po kami. First meet ko lang po sa kanya noon. Tapos nung pag-uwi po niya, ng gabi, ganyan, nung natulog na po siya, doon na po nag-umpisa, binabangungot na po siya lagi, ganyan, tapos nakikita niya po ako sa panaginip niya, ganon. Pero, paano mo nalaman yung sinabi niya sa'yo? Oo, sinabi niya sa akin. Nga, nasabi ko, daw po yung sa akin, ganyan. Bakit bangungot ang nangyari sa kanya, bangungot? Yun nga po, hindi ko alam madam eh. Tapos nung simula po nung hinubad ko, yung gamit, tinanggal ko po sa katawan ko. Simula po nun, hindi na po siya binabango. Kasi alam mo kasi, may mga gamit kasi na talaga, hindi maganda ang karga. Hindi maganda ang karga. Kasi nakita ko, advice ko lang sa mga ganyan, pag may mga tanggap-tanggap na ganyan, ipatingin nyo sa mga mabubuting manggagamot. Ipatingin nyo kung ano yun kasi minsan, hindi nyo alam yung mga binigay sa inyo hindi pala maganda ang dulot. Hindi maganda ang hindi maganda ang kalalabasan. Kasi siya nakikita ko kasi, hindi siya dapat mong gamitin yan kasi alam bakit? Magiging twist kabaliktaran, imbis na mamahalin ka ng tunay ng babae, hindi ka na maging mamahalin ng tunay kasi nagdala-dala ka na ng isang gamit na pang yung parang simi panggayuma ang tawag nun eh. Kung po madam, paano ko po pala bibitawan to? Kung sakali. Pag di ba malapit ka lang? Opo. Mag-set na lang tayo ng schedule kung kailan isusuko mo sa akin kasi ako ang niyan, ako magbabaon niyan sa lupa. Sige po, madam. Oo, kasi hindi pwede kang magdala sa isang bagay na alam mong hindi mo naman kayang dalhin. Mahirap po kasi ang niyan, mahirap.
Marami na pong nagsuko sa akin ng mga ganyan. Pinagsusuko nila dahil ang pangit ng ang pangit ng resulta. Kaya nga sabi ko, lalo't hindi nyo alam yung mga karga niyan, mga wala kayong alam. Kasi alam nyo sa totoo, tatanggap kayo ng isang bagay na wala naman kayong alam sa espiritual. Mahihirapan kayo. Hindi nyo alam kung yung dinala nyo, binigay sa inyo, itim na pala. Hindi nyo alam yung binigay sa inyo, ikakapahamak nyo pala. Hindi nyo alam yung mga daladala nyo, hindi na maganda sa kinabuhayan nyo. Kaya, ang inaano ko lang sana na yung mga taong wala pa sa spiritual ba, wala pang alam sa mga spiritual na kalakaran, wag na lang magtanggap-tanggap kasi mahirap kasing magdala-dala ng ganyan kasi lalo pag nakikita kayo ng mga karga niyan at hindi naman talaga kayo kumbaga hindi kayo ang may karapatang maghawak niyan, mag-handle niyan. Magre-rebound yan, iba ang resulta niyan. Iba ang resulta niyan. Oo, iba resulta Kasi niyan. po dati madam, yun nga po na yung mga iba po na nakakita sa akin, yung mga sinasabi po nila na agad nga daw po sa akin na kahit po yung ex ko po nung una, yung anak niya, kasi ex ko po dati single mom. Yung ex ko po na, yung anak niya, nakikita niya pag nag-video call po kami ganun. Sinasabi niya, Mami, si Bobby may kasamang babae. Tinuturo niya po yung sa likuran ko, meron nga daw po. Pero ako po hindi ko po talaga nakikita. Meron talaga. Alam mo kasi yung bilog, may dalang diwata yan. May karga talaga yan babae, yung bilog. Meron yan babae, yung bilog. Kaya pag ang mangyayari niyan, pag magkaroon ka ng jowa, anumang girlfriend, bangungutin niya yan. Kasi papapakailaman niya yan. Pakikialaman niya yan. Nagits mo ba ako? Pakikialaman niya yan. Kasi, Opo, yun nga po Opo, after nga po, nung inubad ko nga po, wala na, hindi na po siya parang ginugulo, gano'n. Kasi pag once sinahawakan mo yung isang bagay, meaning to say, pagmamay-ari ka niya. Pagmamay-ari ka niya. Parang marriage, yan, tawag niyan, di ba? Pag sinuot mo yung ring, marriage ring, di ba? Pag sinuot mo yung marriage ring, meaning to say, may commitment na kayong dalawa. So ngayon, dahil sinuot mo yung nagtataglay na mayroon talaga dyan na nakatira dyan sa na yan. Pag sinuot mo yan, meaning to say, engage ka na sa kanya. Nagits mo ba ako? Engage ka na sa kanya. So, ibig sabihin, pagmamay-ari ka niya. So, kung sino man magiging jowa mo, maging girlfriend mo, gagambalain niya yan. Bangungutin, kahit anong gagawin niya, para lang madidistract kayong dalawa. Oo. Yun nga po lang. Ito nga lang po, simula po nung nakita po kami, ma'am. Lagi na po kami ganyan. Tapos yun nga, parang lagi niya sinisiti niya sa akin na dahil nga daw po sa gamit ko. Ganun. Oo. Kasi buhay na buhay yung bilog. Diwata ang karga ng bilog na yan, diwata. Dapat kasi yung mga ganyan, hindi ikaw yung mag-handle niyan eh. Kasi bakit? Hindi yan siya bagay sa'yo eh. Hindi talaga, kasi yung mga ganyang may angkop na katungkulan yan. Eh bakit basta-basta binigay yan ng isang tao na hindi ka naman manggagamot, hindi ka naman spiritual na tao. Basta-basta lang binigay sa'yo yan. So, mapapahama ka niyan kasi hindi mo kaya idalhin yan eh. Hindi mo kayang dalhin yan. Kagaya niyan. Ang nangyari po kasi, ma'am, yung bilog po, yung bilog po na puti, ang nagbigay po, magdadamot po mismo kasi sa pamilya, yung isa ko po lola po, yung isa ko po kasi lola, kinulam po. So, sabi nga po na gano'n na, iisa-isahin daw po. So, parang binigyan niya ako ng protection. Bantay yun. Bantay siya. Yung bantay mo, parang... Kasi po,
Oo. Nung pagtanggap ko po noon, hindi, parang, parang iba talaga yung pakiramdam ko. Sobrang sakit ng ulo ko. Ganun. Mabigat, bumibigat ang katawan mo. Bumibigat ang ulo mo. Sa ulo yan sila kakarga eh. Pag once may mga karga-karga ka niyan, bibigat ang ulo mo kasi dyan yan sila pepesto. Kakargahan ka niyan. Oo, mabibigat ang ulo mo. Pero sa totoo lang, alam mo, although bantay mo yun, bantay sila. Ang problema lang, dahil nga, ang bantay minsan, ikaw na yung magustuhan. Ikaw na magustuhan. Paano yan? Ikaw na magustuhan. Pag ikaw na nagustuhan, wala na, hindi ka na makapag-love life niyan. Kasi gagambalain niya bawat may babae ka. Ano yan eh, bantay mo yan eh. Kumbaga binigyan ka ng bantay. Bantay na isang diwata. Tapos yung diwata nagkagusto sa'yo. Tapos yung sino yung magiging jowa mo, magkakaroon ng problema. Yun ang sinasabi mo nga, bangungutin. Kasi nagulat ako, active na active yung babae. Sabi ko, active na active yung babae dito Nagpakita talaga yung girl. Nagpakita talaga yung girl sa lakbay ko. Nagpakita. Subukan mong ibigay sa akin. Basta ako na mag-update sa'yo kung kailan aabot mo kasi ako niyan kakausap. Ako nang bahala yan sa kanila. Saan ko yan sila. Ibalik ko kung saan pinanggagaling. Ano po yun, madam? Yung babae na po yun, mga siguro hanggang tenga ko po, no? Kasi 5'6" ako eh. Yun nga po, yun po yung nakita nung girlfriend ko, no? Yun. Na ipapigit na daw. Ganun nga, ganun. Kasi kahit yung iba din po na kakilala ko, sinasabi, pagka, kunwari, nahanap po ako, ganun. Kahit nandun po ako sa isang lugar, hindi po nila ako makita. Tinago. Sabi nga po na, tinatago ako, ganun. Hindi, yung isa din, yung isa parang kahoy. Yung parang kahoy. Pang ano yun? Ang tawag nun, pang takip mo yun. Ano yun, pang tagulilong, ang tawag sa Bisaya, tagulilong. Yung invisible. May mga kanya-kanya kasi siyang mga kanya-kanya siyang gamit. Ang problema lang, hindi mo siya kaya i-handle. Tsaka hindi talaga siya. Ang una po kasi, ang una niyan, madam, ang hawak ko lang po talaga, sinukuha lang. Yung pula. Nadagdag Yung pula. Yung nasa pula po, tela. Ano po kasi sinukuha sinama po nung manggagamot sa, kung tawagin po nila habak. Oo, sinukuan, oo. Ano po. Sinama po yung sinukuan doon. Buto ng sinukuan? Buto? Buto yung sinukuan? Kahoy po. Kasi may buto yan, nagka-crack na sa iyo. Pero yung sinukuan po, madam, kulay itim. Oo, meron ganyan. Itim. Yun po yung nandun. Tapos, sumunod po na binigay sa akin yung pangil po. Oo. Yung ngipin. Oo. Kasi sumunod po yung parang buto. Tapos, yung bilog yung bilog. Yung bilog po, galing po sa mismo manggagamot. Okay. Pinapabantayan ka nga talaga. Pinapabantayan ka. Tapos yung nagbibigay po sa akin dati, may binigay po siya sa akin dati na kung tawagin daw po niya, Dignum Goma. Pero binalik ko po, hindi ko po talaga kinaya nun. Sobrang sakit po talaga ng ulo ko. Dignum Goma, mahirap yun. Nalakas ang nun. Malakas ang persa ng Dignum Goma. Oo. Pag hindi ka manggagamot, hindi mo kakayanin magdala ng ganun. Pag hindi ka... 1 week po ako, ma'am, nakahila. Hindi ko kaya tumayo. Sobrang bigat ng katawan ko. Mabigat ang niyan. Mabigat ang kaandala niyan, Dignum Goma. Mabigat yan kasi yan Malakas ang niyan energy niyan Paano yan? Pangontra sa lahat yan Bibigat at may bibigat. pinabitawan din po sa akin dito.
Yung tito ko kasi, meron din po siyang alam talaga sa ganyan. Yung mga Kasi, gagamot, taga saan yun? Tanay Rizal po. Sa Tanay Rizal, okay. Tapos maayos naman na yung pinagamot nyo. Opo, pero ginamot po siya manggagamot ng taga Laguna po ang gumamot sa kanya. Sabi, yung manggagamot na yun po kasi, hindi po talaga siya bumubuhay ng mga mangkukulam. Parang patay po talaga yung kanya. Pumapatay talaga siya. Tapos, opo. Tatlong manggagamot na po yung tumingin sa lola ko. Yung tatlo po na yun, hindi po nila kinaya. Yung isa lang po talaga yung taga Laguna po. Kasi dalawa lang po ang umaano sa lola ko po nun Mangkukulam tsaka mambabarang po Bakit ano daw nangyari sa lola mo? Ano po siya stroke na po siya. Tapos parang inanuhan po siya. Yung bantay po niya, yung tita ko, na gano'n. Kasi gusto po ng tita ko makuha yung mga ari-arian. Ari-arian. Opo. Gusto siyang gusto nang patay yung Baga pinalala yung sakit. Opo, pinalala. Opo, pinalala. Nung dinala nga po sa manggagamot, ganyan, lahat po, may pinainom po sa kanila yung itlog po, tapos may dasal na pinainom sa kanila. Ako lang po ang hindi pinainom. Gawa nga ng, meron na, daw po ako, balot daw po ako ng protection, sabi sa akin. Oo, balot ka ng protection, kaya sobrang bigat na rin, pati love life mo, mabigat na rin. Ano nga po, madam nagkakalabuanin kami, ma'am, simula nung nagkita kami. Kasi nga, hindi nga maganda yung dala ng babae. Yung babae kasi talaga, may dating na sa'yo. Ginagambala niya yung magiging jowa mo, ginagambala niya. Every time matutulog, ginagambala niya. Kasi parang napapaano na siya kumbaga sa madaling sabi, na pull na siya sa'yo. Ilang taon mo na bang karga yan? Hawak yan? Matagal na po, ma'am. Ay, kaya. Matagal na po. Kaya pala, nahuhulog na Ilang sa'yo. taon? Nahuhulog na nga sa'yo. Nahuhulog na sa'yo yung bantay mo. Magbabantay sa'yo, gagambalain yung mga girl mo. Yun na nga. Yun nga po, diba? Yun na nga yung sinasabi ko nga, minsan talaga, kailangan, pag humawa ka ng ganyan, dapat inaral mo. Hindi mo inaral Kasi yung mga karga na yan, kung kaya mong kontrolin, kaya mo silang kontrolin. Hindi mo sila kayang kontrolin Kaya guguluhin talaga nila. Unlike sa marunong magdala, maghawak, mag-control, kaya silang kontrolin. Gaya yan sa'yo, hindi mo makontrol. Kaya gambalain ka ng gambalain lang yung mga magiging maging jowa mo ba, gambalain. Kasi di mo kontrolado Hindi mo siya kontrolado Oo. Kung sakali po, ma'am, na isuko ko nga po ito sa'yo, hindi po ba ako makapalitan? Hindi, kasi kakausapin ko lang yan. Marunong man ako makipag-usap ng mga ganyan. May lahi kasi akong diwata. Kaya, marunong ako makipag-usap sa mga ganyan. Yung mga ganyan na Kasi pag once, ako minsan din, pag may pasyente ako, ang ginawa ko, pinapabantayan ko din. Mga matatangkad, mga pagkapre, diwata, ganon din ako minsan. Nagpapadala din ako. Lalo mapag malayo lugar. Like China. Sabi ko, may pinadala ako dyan, diwata, babantay sa'yo. Tapos, sa kaibigan ko, nagpapadala ako dyan ng ng matangkad. Alam mo, matangkad, kapre. Kaya sabi ko, wag niyong gambalain yan kasi hindi naman kayo inaano niyan. Binabantayan lang kayo niyan. Kaya minsan lang, pag nagpatawa sila, nakikita Nakikita yung kapre. Tapos akala nila, yung kapre ang naggambala sa kanila. Sabi ko, hindi po yun yung kapre ang may dahilan sa sakit niya. Kasi, lang yan, binabantayan ko kasi nagdaing sa akin, wala ako sa tabi niya. Hindi ko siya magamot. So, ang ginawa ko, nagpadala ako ng mga nagbabantay. Ganon din yan. Yung sa kanya lang, dinaan lang niya sa,
Yung batong kalog, batong ano, yung batong ano yan eh. Pang energy yan, may ganun akong bato eh. Yung pampa-energy. Namamahay talaga dyan ang diwata. Sa batong yan, namamahay talaga. Namamahay talaga. Yung sa akin yun, ate mama, kwento ko sa'yo. Nagtapon ako ng kanin baboy dito pa na sa amin, sa may creek. Yung dito kasi nun ma'am, bakantin lote. So, alam mo naman dito, matagal na daw talaga doon may nakatira, yung kabayo, ganon. Tapos nung kinabukasan ko, yung tito ko, namaga yung paa niya. Kasi parang inutusan ako ng tito ko nun eh, kasi galing na yung tito ko sa taas. Tapos bumaba ng kwarto, inutusan niya ako, ibaba ko daw yung tubig, ganon. Tapos, ang umano po sa tito ko, yung bantay ko daw po na 20, kasi nag-ano po siya eh, tinawas niya po yung sarili niya. Ang diwindi nandyan sa ano? Ang diwindi nandyan sa may ipin. Yung ipin na kwentas sa diwindi yan. Yung ipin na kwintas, diwindi yan. Ano dyan, diwindi ang karga niyan. Yung bilog mo, diwata ang karga niyan. Tapos yung isa, yung panapi, ano yun eh, pampabulag. Ano yun, yung isa, ang gamit nun, pampabulag, hindi ka makikita. Pampabulag. Invisible, yung isa. Kaya, tinawas po niya yung sarili niya. Nakita nga po niya, duwende, ganon. Tapos, sabi nga po ng tito ko na, hindi ko kaya to, sabi niya ganon. Malakas to, sabi ganon. Sabi ko, ano kulay ito? Sabi niya sa akin, kulay pula daw. Tapos tinignan niya po ako, sabi niya, sa'yo to. Sabi sa akin, sa'yo to, bantay mo to. Sabi, ganon. Bakit nanggagambala ng iba? Sabi, ganon. Tapos, yun nga po, sabi ko, to ako rin tawasin mo kasi sobrang sakit po talaga na dyan ko. So, tinawas ako ng tito ko. Ang nakita nga po niya sa akin, yung tikbalang po. Ang umaano sa akin. Sabi nung tito ko, anong ginawa mo sa may creek? Bakit kaya ginugulo ng tikbalang? Sabi sa akin. So sabi ko po, yun nga po, nagtapon nga po ako ng kanin baboy, gano'n. Tapos sabi gano'n sa akin, bakit daw po umano yung tikbalang sa akin, balot nga daw po ako ng protection, sabi niya. Paano kang ng tikbalang, sabi sa akin. Sabi ko, hindi ko rin alam, hindi ko ka nakikita eh, sabi ko gano'n. Tapos anong sagot ng manggagamot na tito mo? Yun nga po, ang advice po sa akin ng tito ko sa akin dati, kasi ang una lang po ang alam niya, ang ramdam niya po kasi sa akin sinukuan lang eh, noong una eh. Tapos nagulat na lang po siya sa akin na dumadami nga daw po, sabi niya sa akin, Nathaniel, madami na yan, baka hindi mo kayanin, sabi sa akin. Mabigat yan. Sabi sa akin, baka madala ka ng gamit, sabi sa akin. Yun nga po ma'am, na halos parang umiinit na din yung ulo ko, gano'n, parang lagi na akong galit. Tapos sinabihan na po ako ng tito ko na bitawan nga daw po, kasi hindi ko na daw po control, sabi sa akin. Hindi talaga control. Isipin mo, karga mong diwende, posibleng manggambala sa iba, kasi hindi mo sila kontrolado. Mapapahama ka pa dyan kapag natawas yung iba, tapos ang karga mo pala na minsala doon. Di ba? Ikaw ang madiskitihan yan. Bakit? Ikaw na yung amo niyan eh. Baga, ikaw na yung dapat mag-control sa kanila. Parang, alam mo yung nag-alaga ka ng hayop. Gaya na nag-alaga ka ng aso, nag-alaga ka ng pusa. Pag once inalagaan mo sila, ikaw na dapat ang guardian yan. Dapat marunong ka talagang mag-handle sa kanila. Natural ka lang na tao, normal ka lang na tao, wala kang spiritual na kaalaman. So, paano mo sila i-handle? Nagets mo ba ako? Paano mo sila kontrolin? Paano mo sila... Di naman sila kasi material eh. Unlike sa mga hayop na aso, pusa, makokontrol mo kasi material. So, iyan kasi, nag-alaga ka ng spiritual, tapos hindi mo siya makontrol kasi hindi ka na spiritual na tao. Kaya ang problema dyan, kapag may ginagambalang kapitbahay, sila doon, pula, napaka ng suwail yung pula eh. Lucky charm siya, pero napaka-suwail yung pulang yan. Lucky charm sila, pero mapang-asar mo, bully. Bully yung pula. Tapos ang ginawa nila
Pag once may makita silang pagtripan nila, yan ang ugali ng pula. Kasi alam nila, nalaki sila. Ang opposite ng pagiging swerte nila, yung pagiging ugali nila, ang karakter nila. Parang malaki ulo sa madaling sabi. So ngayon, dahil hindi ka spiritual na tao, ang mangyayari, nag-alaga ka na hindi mo kayang i-handle. Oo, hindi mo kayang ma-handle. Tapos, pag nagkasakit pa yan, apektado ka din. Bakit? Pag nanghihina ang karga mo, manghihina yung mga alaga mo, pati katawan mo, manghihina din. Opo, ramdam ko nga rin po, nangihina nga po talaga ako eh. Ganon kasi yun. manghihina ka. Kaya sabi ko, bakit ka naghahawak ng isang bagay na hindi mo kayang hawakan? Oo. Nga po eh. Ganon yun. Kasi kung alam mong marami ka na palang karga, so bakit hindi ka nag-aral ng spiritual, di ba? Kasi andyan na lahat sa'yo eh. Pero ano na eh, parang hindi mo carry siguro talaga kasi ano eh, ang pagiging spiritual na tao, inborn yun eh. Inborn. Inborn, ibig sabihin, gifted. Sadyang likas na siya, isinilang pa lang siya, ganun na siya. Kasi kung gagaya niyan, kung may totally ka talagang likas na pagka-spiritual na tao, dapat yung karga mo, sila mismo, makikita mo na yan. Kung talagang likas ka na merong ganyan. Oo. Kung may mga ganyan. Kasi yun din po yung nagagamot din po na pumunta dito sa bahay, yung taga-Tanay din po. Sabi po ako sa kanya na, ate, baka pwede mo buksan yung third eye ko kasi gusto ko silang makita. Sabi sa akin, bukas yung ikatlong mata mo, hindi mo lang ginagamit, sabi sa akin. Paano? Sabi, bukas na bukas eh. Paano ko gagamitin? Hindi sila nagtuturo sa iyo, no? Hindi sila nagtuturo. Hindi sila nagtuturo. Tayo ka, sandali lang. Stay put ka lang, ha? Sige. Huwag kang gumalaw. Okay. Wala. Oo nga, may third eye ka pala eh. May third eye ka naman eh. Bukas po ba? Oo. Dali lang, ha? Pero hindi ko po sila nakikita. Dali lang. Stay put ka lang. Kaya pala. Mayroon pala tong ugnayan ng babae na to sa'yo. Okay. Okay. Dali lang, ha? Malakas na liwanag naman ang third eye mo. Malakas na maliwanag yung third eye mo. Di mo lang kaya pang kontrolin. May third eye ka pala eh. Ayun, no? Nagbukas po siya, ma'am, simula po nung sinapian kami dun sa Tanay ko. Sino sinapian? Yung kuya-kuya ko po kasi, sa kanya po nag-umpisa yun. Bali, parang nagiinuman po kasi kami nun eh, tapos may pinapasok po siya. Akala po niya kaibigan namin. Tapos doon na po siya nag-contact siya? Spiritual? Opo, tapos doon na po siya hindi ko po alam, nakita niya po, akala niya po kasi kaibigan namin eh, kasi itim daw eh. Maitim din yung kaibigan namin. Pinapasok niya po, tapos nung doon na po nag-umpisa, na nagwawala na nga po siya, ganon. Ang ginawa po nung tito ko, tinakpan po yung mata, ganon. Tapos, nagdadasal po yung tito ko noon, yung dasal po natin, ganon. Pero, binablock daw po siya, sumigaw siya eh. Kasi binablock daw siya, Latin yung nadadasal niya. Kasi tito ko po, marunong talaga siya magdasal ng Latin. So, yung Latin po yung nadadasal niya. Tapos, sabi nung tito ko, doon sa isa po namin kaibigan, itry mo nga kung kakayanin mo, sabi ganon. Tapos maya-maya po, nanghina yung isa kong kaibigan, sabi hindi niya daw po kaya. Yung isa naman po, sinubukan niya, hindi niya rin po kaya, ganon. Tapos, yun nga po, yung tito ko bigla napatingin sa akin, kasi yung
ako po kasi dati, may binigay po yung lola ko sa akin. Mm. Na parang yung bato po yung binigay niya sa akin. Pero nung namatay po yung lola ko na yun, nawala na po sa akin. Ah, kusang naglaho? Ako po, parang protection lang po, ganun, binigay ng lola ko sa akin. Mm. Para makapantayan po ako. Tapos, Yun nga yun, may bantay ka nga yun. Tapos, kasi nung na sabi nung tito ko, ilayo daw ako, wag daw ako idikit kasi baka lalo lumakas, sabi po gano'n. Nahawakan po yung kamay ko. Pag hawak po sa kamay ko, bigla na lang po ako nawala ng malay. Wala na po ako naalala nun. naku. Tapos yun nga po na, yung manggagamot po na gumamot sa amin, nasundo po nila ng tumawid po sila ng 2 bundok tsaka 2 ilog po. Napakalayo, no? Opo. Tapos pagkababa daw po nila ng bangka, sabi daw po nung gagamot sa kanila, para na bago mahulian lahat, alam po ang nangyari, sabi po gano'n sa kanila. Nagulat din po sila kasi bigla na lang po nagsalita yung matanda daw po eh. Ano daw po yung itsura po ng matanda, mahaba daw po yung buhok, pati Lalaki? yung balbas po Lalaki? mahaba. Lalaki? Opo, kulay po. Opo. Ah, okay. Ano yun? Yung Mahaba yung buhok, ano? mahaba yung balbas, Yung tapos may tungkod daw po. ano yung midran, ano yun? Yung matandang, manggagamot. Alam ko na yun. May dala daw pong tungkod, gano'n. Tapos, yung papunta po sila, napakatagal nga daw po kasi 2 ilog, 2 bundok yung tinawid nila. Grabe, Nung pabalik wala daw po yun. sila, parang saglit lang daw po eh. Parang may dinaanan lang daw sila, tas andun na daw po sila, ganun. Ah, Yun, nung sa akin po, nag-ano? yung sa akin naman po, parang mabilis lang daw po natanggal yung sa akin. Tapos yung doon po sa, sa kasama ko po, minsan sinapigat, medyo tumagal nga daw po kasi 2 manggagamot yung unang tumingin eh. Hindi daw po nila kaya kasi sila daw po yung babalikan. Sabi nga nun. Tapos dating nga daw po nung matanda, bigla na lang daw po nawalan ng malay yung kasama ko po. Tapos inawakan niya, sabi wala na daw, umalis na daw. Bakit nag-atim kasi siya? Hindi naman pala niya kaya. Nag-atim siya, nagko-calling siya eh. Nag-aatim siya, tapos di naman niya kaya. Sino yung Tapos yun, nag-aatim? Yung manggagamot na tito mo? Hindi po, yung tito ko po kasi, hindi siya manggagamot, po siya, dating mangkukulam. Tapos, yung mga gamit po niya, inilibing niya po lahat. Kasi nag-abroad na po siya eh. Okay. Kasi malas daw po kasi yun. Malas talaga ang pangkukulam. Malas ang pangkukulam. Sobrang malas Kaya ang binigyan ko pangkukulam. po na lahat. Mas okay pang maging manggagamot ka kaysa mangkulam ka. Kasi ang kapalit kasi ng kulam, alam mo? Kasi yan eh, gawain na hindi mabuti ang pangkukulam eh. Kaya malas talaga kasi may kapalit eh. Pero yung kanya po, hindi niya po ginagamit sa masama. Sa anong paraan? Yung ginagamit niya po yung kanya, puro kabutihan po, hindi po siya gumagawa yung nananakit ng tao, ganun hindi po. Ginamot niya, pinagagamit niya sa gamutan? Ako po, mga ganun. Tapos, pero binitawan niya po yun, bago po siya nag-abroad, ganun. Okay. Pero yun nga po, na minsan, yung Latin nga po, nadadasal niya pa rin, ganun. Pagka binablock daw po siya, ganun. Pero yun, tawas, magano po siya. Kasi kahit bitawan niya yung mga items na yan, mga gamit na yan, dahil nga nakatambal na sa kanya yan, yung mga na yan, magagamit at magagamit pa rin niya yan. Kasi andyan na yan sa utak niya eh. Okay. Pero hindi niya po talaga ginagamit eh. Niya yung parang, yung hindi niya, pagka kunwari nabibigkas niya, ganon, parang iniiba niya yung usapan, ganon. Parang hindi lang talaga. Pero nung pagiging manggagamot niya, talagang din siya, parang talagang din siya, malakas din siya ng Pero hindi po siya inborn eh, parang tinuruan lang din po siya eh. Tinuruan lang siya. Parang turo lang. Hindi siya talaga likas na Pero buti hindi mo pinagtangka ang aralin yung mga bagay na yan. Hindi naman po. Parang ang sa akin lang naman po kasi pang protected lang po.
Pero hindi mo alam ang nakaakibat na ano dyan, obligasyon dyan sa dinadala mo. Hindi po. Yun talaga ang pinakamasaklap, ano. Yung, ano, yan ang talaga pinakamasaklap dyan kapag tumanggap ka ng isang obligasyon na alagaan pero hindi mo kayang panindigan. Hindi mo mapapangalagaan. Ganito ha, pag may time ako, mag-update ako sa'yo. Kung ano, ibabalik natin yan, kung taga saan yan. Malalaman ko naman kung taga saan yan nakatira yung mga yan eh. Sige po. Babalik natin yan sila. Tapos, yung ano, sa pangalan mo, na ano ko na, sinabasa ko na eh. Na ano ko na. Sa pangalan mo kasi. Since, ano, ilang taon ka na ngayon? 27. Sa pagiging 27 mo, hindi ka pa ba nakapagtrabaho kahit isang beses? Nakapagtrabaho naman po. Napagtrabaho ka na? Ano yung work mo dati? Sa construction po, yung Philippine Arena po kami po gumawa. Okay. Thank you na rin. Okay. Yung girl na sinasabi mo sa akin na, ano yung tanong mo? Alin po doon? Yung girl na, ano, yung jowa mo, ano yung tanong mo kung magtatagal pa kayo? Po, ganun. Gawa nga po nung dahil po doon sa ano, yung nakita nga po niya sa akin. I-surrender mo sa akin yan para, ano, para kailangan kitang mapulsuhan eh. Baka kako yung tagapangalaga sa'yo is, yun din yung binigay sa'yo ng lola mo. Babae. Sige po. Kailangan kitang mapulsahan. Pag may time ako, sabihin ko lang sa'yo kung kailan. Kasi, maski ako, di ko rin alam kung ano yung araw na available ako. Update na lang kita kapag may time ako. Sa yung pangalan, babasahin ko to. Bago lang kayo ng jowa mo? Opo, bago lang po. Bago. Tapos, ano bang status nyo ngayon? Status Ngayon po, okay naman na po kami. Simula po nung tinanggal ko nga po sa katawan ko, yung gamit ko na yun. Okay naman po kami. Pero madalas na din po yung away namin talaga. Laging pinagkakaintindihan po, gano'n. Okay. Anong madalas yung pinag-aawayan? Anong mga bagay na pinag-aawayan nyo? Yun nga po na tungkol sa ano, yung pagka ginulo daw po sila, gano'n po. Kunwari, pagka nagkasakit daw po yung anak niya, gano'n, magkasakit daw po siya, ganyan. Gawa daw po nung sa akin. Pero nung tinanggal mo naman na, di ba, sabi mo nawala na yung ano? Nawala. Opo, hindi na po na kinukulit. Hindi na po lumalabas yung mukha ko sa panaginip niya. Okay. Pag lumalabas pala ang mukha mo sa panaginip niya, anong mga nakikita niya pala? Puro patayan daw po. Gira. Patayan talaga. Hindi po siya gano'n eh. Kasi parang ang una niya po panaginip, na kwento niya sa akin, andun daw po ako, tapos parang naging zombie daw lahat, gano'n, yung anak niya daw po pinatay, ganyan. Tapos yung pangalawang panaginip naman po niya, parang may kasama daw po ako na inutusan ko daw po, tapos pinatay daw po yung kaibigan niya. Bangungot nga. Bangungot. Tapos simula nga po noon, yun, nag-away nga po kami, ganyan. Tapos ang iniisip niya po kasi baka magkasakit yung anak niya, gano'n. Yun. So, ang ginawa ko po, inubad ko po talaga lahat. Sinilid ko po sa isang kagayan, tapos itinago ko po sa bag. Tapos, naging okay na nung tinanggal mo na? Opo, naging okay po siya nung tinanggal ko po. Diba? Yan ang consequence niyan. Yun ang mga consequence sa mga bagay na pinangangalagaan mo, tapos hindi mo alam dalhin. Hindi mo alam kung anong laman, hindi mo kayang kontrolin kung anong karga.
Kaya ay mangyayari niyan, gagamitin at gagamitin ka talaga. Tsaka napansin mo yung karga mo, mukha mo ginagamit mo din. Mukha mo din ginagamit nila tapos nang aaning sila sa panaginip. Mahirap din yung ganun no, na hindi, literal talaga siya na hindi sinasadya. Parang sadya na talaga kasi paulit-ulit, di ba? Paulit-ulit. Ulit nga. Hindi Kasi siya, matutulog po siya. hindi siya normal talaga. Kasi kung nagkakataon lang, kung sakaling nagkataon lang, hindi palagi, di ba? Palagi, so meaning to si may, ano nga, yun. Yung katauhan mo na nga, ginagamit nila. Bakit? Mukha mo nakikita, di ba? Opo, mukha ko po. Yung mukha ko po ang pinakamalinaw na nakikita niya po. Ginagamit na. Kasi karga mo yun eh. Nagiging karga mo na, mga karga mo kasi, magiging kamukha mo din yan. Oo. Tapos yung babae, gagambalain din siya, di ba? Opo. Yung babae na po, yung jowa ko po ngayon. May nasunod po sa kanya, parang bantay niya daw po. Matagal na daw po yun sa kanila, sa bahay nila, kahit saan daw po siya magpunta, nakasunod daw po, gano'n. Lalaki daw po, itim. Pero hindi niya daw po nakita yung nakasunod sa kanya nung magkasama daw po kami. Parang hindi daw po sumunod. Umalis, umiwas. Opo. Pusa daw po umalis nung dumating po ako. Sabihin mo sa kanya, ikaw lang yung makakahadlang sa balak nung itim. Kasi pag once na nandiyan ka, hindi siya singit. Ibig sabihin, din siya sa'yo, parang ilang din siya sa'yo. Parang Kasi Kasi daw po, kwento niya po kasi sa akin, madam, dati may nakakagusto nga daw po sa kanya na gano'n, na maingkanto, gano'n. Pero simula po nung nagkita nga po kami, yung nakasunod po sa kanya, bigla na lang daw po umalis, gano'n. Yung dumating ako, ang nakita naman daw niya, yung nasa akin, yung babae. Grabe, pareho pala kayong mga istorya, no? May mga karga, no? May mga ano-ano, no? Sa totoo lang, no? Nasa word tayo ng yung kumbaga sa mga tao pa na hindi nila mapapaniwalaan yung mga sinasabi mo, no? Pero may nagpapatunay talaga na totoo yung mga yun, di ba? Kagaya mo. Di ba? Ang dami mong ma-express eh. Ang dami mong masasabi. Ang dami mong no? Ang dami mong maipapaliwanag. Kasi sa inyo kasi parang yung parang amazed ba sa inyo ba? Parang sa madaling sabi parang pa sa inyo ba? Yung parang struggle. Alam bakit? Pa yan eh. Kumbaga, hindi siya pangkaraniwan sa inyo eh. Parang struggle sa inyo yun. Kasi sa amin, kagaya ko, pangkaraniwan lang sa akin yan. Kaya parang dead man na lang. Din man na. Sa inyo kasi, mahirapan kayo kasi hindi nyo nga siya pwedeng utusan, hindi nyo nga sila pwedeng kausapin kasi wala nga kayong literal na ganyang katangian. Kasi yung mga yan, kapag nakausap nyo yan, nahahandle nyo yan, kagaya din sa jowa mo, kung may katangian siya makipag-usap sa ganyan, pwede naman yan sabihin, minto ka na. Huwag mo na akong gambalain. Ang panakot lang yan, isa lang. Pag ginagambala nyo pa ako, baka buhusan ko yung bahay nyo ng isang sakong asin. Takot na takot yan sila sa ganyan. Sunod siya na sunod. Tapos alam mo kung saan siya nakatira. Kahit hindi mo alam, takutin mo lang. Gaganin lang niya sa... Hanggang ngayon ba? Ganun pa rin nangyayari? Sa kanya po, mula po bata pa daw po siya, nakasunod na daw sa kanya. Nakasunod. Baka nga yan bantay sa mama niya. Baka may story yan talaga siya. Kasi kahit saan daw po sila lumipat na bahay, lagi po kasama nila yung lalaki na yun. Kaya nga, baka bantay nga siya. Baka pinabantay. Pero hindi naman po siya ginagalaw nun. Hindi naman po siya parang kung ano ginagawa. Bantay nga. Bantay. Pag hindi siya ginambala, hindi siya ginagamit. Kasi mga yan, nagagamit din yan eh. Pag hindi siya ginagamit, hindi siya ginagambala, bantay yan. Bantay. Ano siya, black, agda? Itim na tao?
Opo, itim lang daw po, itim. Kasi itim, walang mukha, ganun. Itim na tao lang daw po. Agta nga ito. Parang anino daw po, ganun. Shadow. Shadow. Karga yan. Pag ganyan shadow. Karga niya yan. Lalaki? Lalaki daw po. Shadow. Karga niya yan. Sa kanya yan, nanggagaling. Siguro, inborn siyang nilalagyan ng karga ng magulang niya o kaya lula niya. Karga niya yan. Siguro po. Kasi, bata pa lang daw po siya, nakakita na daw talaga siya Literal siya talagang Literal talaga siyang may third eye. Inborn talaga siya. Yung sa akin kasi binuksan lang ito Sa'yo, naman yan, lahat naman kasi tayo may third eye. Meron lang talagang active, merong hindi. Meron talagang, spiritual na tao, meron ding hindi. Pero, normal lang yung third eye. Pero, depende yan sa tao, kung spiritual ka ba. Kasi pag spiritual ka, madali mo lang yung maagamit yung third eye mo. Pero yung, kaya pala related siya sa'yo, dahil may ganyan din pala siya. Mga gabay-gabay. Gabay ang tawag niyan, gabay. Mga gabay. Ano bang religion nyo? Ako po, pares po kami Catholic. Okay. Catholic, okay. Ano naman din yan? Mga madalas naman talagang, ang nangyari. Dali lang, ha? Sige. Siya? Ako sa cellphone ko ngayon dahil alam mo yung may napindot ako ba na biglang lumalabas yung patalatas kahit hindi mo may ganyan ka senaryo? May Sa cellphone po ba? Oo, may napindot kasi ako. Kung saan na lang lumalabas yung Sa akin, wala po. Inoff ko po kasi yung notification Naka-off po yung notification sa akin. Kunwari, Chrome. Inoff ko po yung notification niya para wala pong labas ng labas. Ganon sa Chrome. Chrome po ba yung lumalabas sa'yo, ma'am? Hindi, mga advertising. Mga advertising, kagaya niya, advertise. Kusa lang lumalabas yung advertise. Dali lang, ha. Ano ba nangyari dito? Dali lang. Nakaiba yung may napindot ka ako Ang sagana ka sa spiritual na kwento, Really, saan mo pala nakita yung ko? Sa Facebook lang po, ma'am. Nag-scroll lang po ako, ganun. Tapos, yun nga po, nakita ko. Kailan yun? Kahapon po ata yun, ma'am. Nakita ko. Nanood ka ng video ko? Hindi po. Lumabas lang po siya ng notification ko. Tapos, sa newsfeed po, lumabas lang. Noong una, hindi ko po pinansin. Tapos, nag-scroll ako. Tapos, kanina nga po, lumabas ulit. So, ni-view po, gano'n. Tapos, Followers ba kita? Opo, followers po. Kasi pag followers kasi kusang lumalabas yan no? Tapos, yun nga po, nag-try nga po ako mag-message sa'yo. Gano'n. Yung anong video yung lumabas doon? Yung may idea ka na manghuhula ko? Naghula talaga ako doon? Paano mo nasabing manghula? Ang video ba nagtutumbok na manghuhula ako? Madami kasi akong mukha dyan May FM radio, may therapist, manghuhula. Marami kasi akong pinagkabalahan.
As in, yun talaga lumabas sa timeline mo. Sa ano mo, yung speed mo. Yung panghuhula. Tapos yun nga po, chinek ko nga po. Tapos yun nga po, nanghuhula nga po. Ganun. So, ibig sabihin, nag-ano na pala talaga. Yung Facebook ko, ano ba yan? Nag-scattered na. Opo, ganun na nga po. Kasi, ano po eh, kusa na din po talaga siya nalabas eh. Gusa na? Opo. Gustang lumabas. Ano ito? Tagluloko naman yung ano ko. Sa dali. Nagluloko. Mayroon talagang ano. Dali lang ha. Sa Bikutan po kayo. Karamihan dyan Muslim eh. Muslim kayo? Hindi po, Katolik po ako. Dito lang, dito po ako sa may sa Orok 6B po ako eh. Sa may ano lang, sa baba. Opo, ano po ako, Hapuaray po. Sa Waray. Kaya pala, may bloodline kayo na manggagamot. Karamihan sa Waray, manggagamot eh. Opo, yung ano po, yung lola ko pong namatay, side po ng papa ko, manggagamot po.